today's video is another concern video po. Ang sabi niya is, Miss Che, fan niyo po kami mag-asawa. Sana makagawa po kayo ng video ng tips para laging mabango si Manoy. Lagi kasing sinasabi ni Mr. ko kung mahal ko daw siya, kahit anong amoy pa ng Junjun niya, hindi ako dapat mandiri. Hindi ko talaga gusto ang amoy ng ari niya minsan, kaya ayaw ko. Alam niyo po, it's normal for the human body na meron talagang mga certain odor. Ano ba yung mga certain odors na yan? Diba? Iba yung amoy natin kapag pinagpapawisan tayo. Iba yung nagiging amoy ng kilikili natin kapag pinagpapawisan tayo ng matagal. Nag-iiba rin yung amoy nung halimbawa sa tenga natin, yung pinaglagyan ng mga earrings natin. Tapos matagal nang nakalagay yung earrings mo dyan, iba na rin yung amoy. What about the genitals? Paano kapag down there na ang nagkaamoy? Ginagamit nyo yan kapag nagtatali kayo with your partners. So, magtataka ka minsan, bakit nangangamoy ito? Hindi naman ito naaarawan. But yes, tama po. Even ang mga kalalakihan, meron din pong amoy yung kanilang genitals, especially kung ito ay kulang sa ventilation. Baka maghapon, nakasuot ng masikip na brief, tapos hindi pa cotton, then naka-denim or nakamaong na pantalon. Of course, mangangamoy talaga yan. Or minsan naman, yung poor hygiene. Hindi siya mahilig maghugas ng kanyang alaga. Yun yung cause ng pagpapawis na madalas nagkakaroon ng amoy ang lalaki down there. So ano ba yung mga pwedeng paraan para mabawasan man lang yung alaga ni Mister, lalo na kapag nagtatali kayo, kasi totoong nakaka-distract kapag may amoy po tayong naaamoy kahit sa inyong mga lalaki. Pag may naamoy kayo sa aming mga babae na hindi maganda sa pang-amoy ninyo, diba? Minsan nawawalan talaga kayo ng gana. So ganun din po kami. Number 1 na dapat na ginagawa ng mga kalalakihan, of course, bath or shower regularly. Siyempre, dapat araw-araw ka naliligo at hindi yung ligong waso-waso lang, 2 buhos, then sabon, then banlaw. Make sure to pull back the foreskin. Yung extra skin dyan, dapat hatakin ninyo, then hugasan ninyo yung palibot ng inyong ari. And clean the skin underneath hanggang ilalim. Especially po doon sa mga hindi pa tuli. Or mga lalaking hindi na tuli. But of course, dito sa atin sa Philippines, mostly naman talaga tuli ang mga kalalakihan. What I'm trying to say po is hugasang mabuti yung alaga ninyo kapag tayo ay naliligo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Pangalawa, siguraduhin mo na mag-shower ka pagkatapos mong labasan. Shower after ejaculation to clear off the excess sperm. Kasi hindi naman porkit pinunasan nyo yan, natanggal nyo na lahat. Marami pa pong naiiwan sa mga singit-singit niyan. So dapat, kapag katapos maglabing-labing, hugasan uli. Kasi akala mo, nilinis mo na dahil pinunasan mo, hanggang kinabukasan, hindi ka pa rin naghuhugas. So yan po yung isang dahilan kung bakit nagtatagal yung amoy o nag-iiba yung amoy ng ari ng lalaki. Pangatlo, mag-shave. Kung hindi naman ninyo feel na mag-shave, pwede naman i-trim lang yung inyong pubic hair. Of course, para ma-prevent yung pag-build up ng bacteria. Kasi the more na maraming buhok yan, possible na maraming bacteria ang maninirahan dyan. And also, para hindi rin palaging nagpapawis. Another thing, gumamit ng mga water-based lubricant. Halimbawa, gumagamit ka ng lube, siguraduhin mo na water-based ito. Instead, yung mga oil-based na lubricants or minsan naman, pag wala, laway na lang ninyo ang ginagamit ninyo. Diba, isa sa pinakamaduming parte ng katawan natin is ang ating bibig. Then, dyan mo kukunin yung iyong pambasa doon sa kapartner mo. So, ibig sabihin, madumi yung inilagay mo doon. Kaya iwasan pong gumamit ng laway or yung mga oil-based na lubricants for sexual
activity. Last one, importante din na gumamit ka ng mga loose and cotton na underwear. Ito yung loose na parang boxer shorts. Meron naman pong mga brief na gawa sa cotton pero loose fitting siya. Maluwang pero hindi naman siya lawlaw. At least nagkakaroon ng ventilation yung alaga mo, nakakahinga siya ng maluwang. Mas maganda na may pumapasok na air dyan kaysa sa wala. Reason kung bakit nagkakaamoy ang ari ng lalaki is yun ngang dahil sa pawis, dahil walang ventilation, walang singawan. Kung nasa bahay lang naman, wag na lang gumamit ng underwear. At kung gagamit naman, siguraduhin na gawa ito sa cotton at hindi masyadong mahigpit. Makalaking contribution din ang poor hygiene. Hindi ka madalas naguhugas ng alaga mo. Or yung mga kinakain mo minsan ay hindi na healthy. Pwede ring dulot ito ng STI o sexually transmitted infection. Or pwede rin naman build up ng smegma dyan sa genitals mo. Baka yan yung naaamoy ni Mrs. minsan. Nagsama-sama na skin cells yan, skin oil, and moisture. Kaya nagkakaroon ng ibang amoy. Hindi lang po ito sa lalaki pwedeng mangyari, even sa aming mga babae. Sa babae, nandun yung banda sa gilid ng kanyang tinggil. Pag sa lalaki naman, doon yan sumisiksik sa ilalim ng mga extra ninyong balat. Kaya, very important na maligo ng maayos. Practice good hygiene. So may natutunan ka ba sa napag-usapan natin ngayon? Kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung magugustuhan or matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!